Yan, okay, good morning po. And pakingitian yung katabi mo. Yeah. Amen na po. So, salamat sa Lord, no? At nandito ho tayong lahat. Siguro ilang mga paalala, ang classes po natin ay patuloy po na meron po, no, kasalukuyan po na last week ay meron at ngayon po ay meron rin. May class 101 and 301. Okay po. At the same time, this coming Wednesday, tama ho ba? This coming Friday ay joint prayer meeting. Yan, yung announcement ho natin kaganina. So wala ho tayong Wednesday prayer meeting dahil Friday ho gaganapin yung ating pong sama-samang panalangin kasama ho ng mga ilang mga outreaches ho natin. Okay ho? So sabi mo sa katabi mo, attend ka ha? Yan. Sige, sabi mo sa kabila, huwag kang mawawala sa prayer meeting. Ayan, okay. So lahat ho ay iniimbitahan na dumalo sa ating pong mga, lalo na ating pong prayer meeting, joint prayer meeting. This coming Friday na magsisimula ng alas 6 ng gabi. From 6 p.m. hanggang 12 po ata, 12 o'clock. 12 na po, midnight. And tayo ho ay yumuko at tayo po ay minsan pa ho na manalangin sa Panginoon sa umaga pong ito. Lord, salamat muli sa panibago pong pagkakataon na kami po ay patuloy niyo pong dinadala dito sa lugar pong ito upang sama-sama pong makapanambahan, makaawit, Lord, and even most especially makapag-aral ng iyong salita. At patuloy po na hinihingi namin, Lord, nihiling namin ang iyong tulong, ang karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, at patuloy rin po na bigyan niyo po kami ng puso at kaisipan na handa pong makinig sa nais niyo pong sabihin, ipaalala at ituro po sa amin, Panginoon. And Father, we pray, God, na ang iyong pangalan, ang iyong presensya po ay patuloy po namin pong maranasan, Lord, sa lugar pong ito. Maging ang mga kapatid namin, mga kakilala, kaibigan namin na posible pong nakakapanood ng panambahan pong ito, Lord, hinihiling rin namin ang iyong pagpapala, ang iyong kabutihan ay patuloy rin po nilang maranasan, Panginoon. Salamat po. At Lord, dinideklara namin yung katagumpayan, dinideklara po namin po yung iyong pagpapala, ang iyong pagmamahal at kabutihan, Lord, sa aming po mga buhay sa umaga pong ito. At salamat po, maingat namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige, palakpakan po natin po ang Panginoon. Amen. Na po. Ang pag-uusapan po natin po ngayon ay, by the way, tayo po rin po ay nasa series ng ating pong pinag-aaralan na eschatology. Na po, nagsimula na po tayo ng mga nakaraang linggo. So may ilan na ho tayong mga na-discuss or mga napag-aralan po dito sa church. Kaya po, siguro yung iba ay maaari nyo pong balikan. Yung iba pong mga pinag-aralan ho natin ng mga nakaraang po mga linggo. So even po yung last topic natin about heaven, that's part of the second coming of Christ or the eschatology, yung mga magaganap pa. Na po, yun po ay bahagi po ng pag-aaral pong yon. At maging yung pag-aaralan po natin po ngayon ay ako ay naniniwala ito pa rin po ay isa sa napakahalaga na aralin na dapat ho nating maintindihan sa mga bagay na paparating pa lamang o yung study of the last days or last things. Na po. At ang pag-uusapan po natin po ngayon ay pinamagatan po natin ikalawang kamatayan. Sabi nga natin, ikalawang kamatayan. Mas malakas so. Sabihin natin, ikalawang kamatayan. Yung pinakamalakas po, para sa Lord po ito. Sigaw po natin, ikalawang kamatayan. Yan, praise God. No po. Mamaya, actually, ang ibig sabihin lang ng ikalawang kamatayan ay yung impyerno. Mamaya madadaanan po natin yan. Kaya ang hirap naman ho kasi na maging title natin ay impyerno agad eh. Parang medyo mabigat ho agad. Naniniwala ako, alam niyo, sabi nga ho, maraming mga simbahan, ayaw ho nilang pag-usapan ho ang impyerno. Maging mga Kristiyano, ayaw, na pag-uusapan po yung aralin po ng impyerno. Pero isa po ito sa napakahalaga na aralin sa salita ho ng Panginoon. Sa Bible ho, pakinggan niyo ho muna po ako mabuti. Sa Bible ho, may 3 uri ho ng kamatayan na tinutukoy ho ang Biblia.
Unang-una po yung physical death, yung kamatayang physical. No, pangalawa ho yung tinutukoy yung spiritual death, no po, o yung kamatayan ng ating pong spirito at yung pagkahiwalay sa Diyos. At pangatlo pong uri po ng kamatayan ay yung tinatawag pong eternal death. No, at sometimes ito yung tinatawag sa Bible na ikalawang kamatayan. No, malinaw ho ba? No, yun po yung tinutukoy po doon. At ito ho yung pag-aaralan po natin ngayon. No po, alam nyo, marami hong katuruan patungkol sa kamatayan. At sabi ko nga ho kaganina, maraming mga haka-haka o mga maling paniniwala na kailangan pong maituwid sa atin, lalo na sa ating pong mga mananampalataya. The first thing na kailangan natin pong i-refute o i-disregard yung teaching po ng universalism na tinatawag. Sabihin nga natin, universalism. Na po, so anong ibig sabihin ho nito? Na po, wag ho kayong matakot, no, sa salita pong ito, madali lang ho ito. Ibig sabihin lang ho nito, ang paniniwala hong universalism ay lahat ng tao ay eventually pupunta lang naman rin ho ng langit balang araw. Na po, yan po yung tawag po sa katuruan na universalism. Lahat naman ng tao kasi mahal yan ng Diyos, dadalhin ng Diyos sa langit balang araw. Mabuti, mapamasama ay lahat yan sa langit ang pupuntahan yan. Papaunahan ko na ho kayo, mali ho itong katuruan na to, hindi ho ito totoo. Hindi ho lahat ng tao ay dadalhin ng Diyos sa langit balang araw. Kasi napakaraming problema. Isa na ho dyan, no? Kung si Hitler po ay dadalhin ng Diyos sa langit na pumatay ng milyon-milyon po mga Hudyo, isang napakalaking katanungan po yan. Na po, sa pagiging just ng God. Naintindihan mo ba? So, imposible. Hindi ho pwede po itong, hindi ho katotohanan itong universalism na tinatawag. Pangalawa hong maling katuruan o maling paniniwala patungkol sa kamatayan or even sa afterlife ay yung pong annihilationism na tinatawag. Na po, ano rin ho ang ibig sabihin po nito? Alam niyo, pakinggan niyo ho ito kasi crucial ho ito. Dahil po ang mga Seventh-day Adventists at saka mga Jehovah's Witness, ito ho yung tinuturo ho nila. Hello. Ito ho yung tinuturo, ito ho yung katuruan ng mga Jehovah's Witness at saka mga Seventh-day Adventist na ang turo ho nila, wala namang impyerno. Hindi totoo ang impyerno. Katang-isip lang yan ng tao. At ang tao, kapag ka namatay, kapag ka siya ay masama, siya ay mag-cease to exist na lang ho. Parang bigla na lang ho siyang mawawala dito sa yung kanyang kaluluwa at lahat, everything sa kanya ay mawawala o i-annihilate. Yun ho yung tawag. Naintindihan ho ba? So mawawala na lang ho yung mga taong yan na masasama. Yun po yung issue po nito. So malaking problema rin ho yan kasi ang Biblia ay ang dami hong aralin, ang dami hong turo patungkol ho sa impyerno. Naintindihan na, mamaya madadaanan po natin. Then the third thing na kailangan natin po maintindihan mabuti, hindi rin po katotohanan ang turo ho ng purgatorio. Sabihin nga natin purgatorio. At hindi ho natin may tatanggi, ito ho ang katuruan ng Romano Katolisismo, ng Roman Catholic Church. Na po? Gusto ko lang ho kayong bigyan ng konting idea. Ang doktrina ho ng purgatory, sa totoo lang, dumating ho yan 16th century na. Hindi ho yan turo ng mga early disciples or ng mga early apostles. Kahit po yung mga church forefathers po ng Christianity, hindi ho yan tinuturo at hindi ho yan katanggap-tanggap. Bagong katuruan lang ho yan ng Romano Katolisismo ang issue ho ng purgatorio. Na kung saan ang paniniwala ho nila, ang mga kaluluwang masasama, ang mga taong namuhay na maraming kasalanan dito, ay hindi ho agad dadalhin ng Diyos sa impyerno, bagkus sila ay dadalhin muna sa isang lugar na kung saan ay sila ho ay pupurgahin. Pupurgahin talaga. Gusto niyo ho bang mapurga? Maniwala kayo sa purgatory. Habang buhay na pupurgahin ang kaluluwa. So, hindi ho, joke lang ho. Ang ibig sabihin nun ay yung purging na tinatawag. Na kung saan yung mga taong nakagawa ng mga kasalanan, sila po ay temporarily na po nadadalisayin daw sa lugar na yon. At kapag napagbayaran nila yung kanilang makasalanan, ay maaari ni silang dalhin rin ng Diyos sa langit. Na po? So may pagkakataon pa silang pumunta ho ng langit. Napaka-deceiving na doktrina po yan ng demonyo.
Na po, kaya maraming mga tao naniniwala na, ay okay lang naman na magpakasama muna dito sa mundo. Bakit? Kasi mag-iiwan na lang ako ng pera sa mga kaibigan, kamag-anak ko, para kapag ka namatay ako, ipagdadasal nila ako, then eventually, dadalhin rin ako ng Diyos sa langit balang araw. Napakamalaking kasinungalingan ho yan. Marami na pong kaluluwang napahamak ng doktrina ng purgatorio. At wala ho yan sa Bible. Ulitin ko, kahit po, tanungin nyo ho ang mga Catholic theologians, na po, yan ho ay, hindi ho yan makikita ho sa Biblia ho natin. Sa totoo lang. Hindi ho yan makikita sa Bible natin. Kaya ang ginawa nila, nagsama ho sila ng libro na magsusupport ng kanilang doktrina ng purgatory o yung 2 Maccabees chapter 12. Doon lang ho yan makikita. No po, at dumating po yung katuruan na yung uulitin ko, 16th century lang ho yan dinagdag ng Romano Katolisismo. Hindi ho ako nandito para ho manira, para manakit ng kalooban o mag-disregard ng anumang religion. Hindi ho. Ako ho ay nagtuturo lang ho dito ng katotohanan na alam ko hong tinuturo ho ng Biblia. Naintindihan ho ba? Na po? So kung may katanungan ho kayo dyan, maaari nyo ho kung kausapin afterwards ng service po natin. At malugod po ako na sa abot ng aking pong makakaya ay susubukan ko pong sagutin po yung mga katanungan na yan. Na po, at alam nyo, the word hell, sabi nga natin hell. Yan. No. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pupunta doon. Okay. So the word hell ay sa King James Version, makikita ho natin to ng 57 times sa buong Bible. No, yung salitang impyerno. No po? At alam niyo po, sa buong Biblia, the reference about hell ay 162 times. At majority po, marami ho sa mga turo o pagkabanggit ng salita pong impyerno, ang Panginoong Hesus mismo ang nagturo at nagsabi. No, at makikita ho natin sa New Testament lang or sa Gospels lang, more than 70 times na si Jesus ay nagbanggit o nagturo ng salita hong impyerno. At sa totoo lang, mga kapatid, no? Marami ho ang turo niya patungkol sa impyerno kaysa ho sa turo niya patungkol ho sa langit. Naintindihan ho ba? Mas maraming tinuro ang Panginoong Hesus mismo nung nabuhay siya dito sa mundo. Ng babala, ng warning, na po, ng katotohanan patungkol ho sa impyerno kaysa ho sa langit. Kasi ayaw niyang ang mga tao ay mapunta ng impyerno at mapahamak balang araw. Alam niyo po, ang Hebrew word po ng impyerno o hell ay Sheol na tinatawag. Na po, kaya kapag nagbabasa kayo ng Bible, lalo na sa Old Testament, ang Hebrew word niyan ay Sheol. Ang Greek word po niyan ay Hades o Hades. Na po. At iba pa hong salita ho niyan ay yung tinatawag pong Gehenna. And sometimes ito ho yung tinatawag na lake of fire. Na po, o yung dagat-dagatan o lawang apoy. Yan ho yung tinutukoy ho niyan sa New Testament. At alam niyo ho, ako nag-agree ho ako kay C.S. Lewis, isa hong napakagaling na author. No, siguro mga kabataan, alam niyo yung Narnia, siya ho yung nagsulat ho nun, si C.S. Lewis. No po. At siya ho ay isang napakahusay hong theologian. No po. At alam niyo, sabi niya, isa ho sa libro niyang naisulat, yung About Pain, sabi niya, kung magkakaroon lang siya ng kapangyarihan na magtanggal ng doktrina ho sa Biblia, ang isa niyang tatanggalin ay yung doktrina po ng impyerno. Pero sabi niya, kaso wala akong kapangyarihang tanggalin yon. Bakit? Isa itong katotohanan na hindi maitatanggi all throughout the Bible. Naintindihan mo ba? Bakit ito? Kasi maraming mga tao, ulitin ko, kahit Kristiyano, ayaw hong pinag-uusapan ang aralin ho ng impyerno. Pero ulitin ko rin, mga kapatid, si Jesus nga mismo, mas marami siyang beses na nagturo, nangaral, na po, sa maraming pagkakataon, sa maraming tao, sa maraming lugar, patungkol ho sa impyerno. At yun ho yung pag-uusapan ho natin ngayon. Na po, mga kapatid, let's open our Bibles in the book of Revelation chapter 20 verses 11 to 15. So mga kapatid, ang turo, ang doktrina ng impyerno ay napakalinaw ho sa Biblia at madadaanan ho natin yung mga talata pong yan. At babasahin po natin, lalo na po in the book of Revelation, sa aklat po ng pahayag, na po, basahin po natin na sabay-sabay at malakas para sa Panginoon. 1, 2, 3, go! Pagkatapos nito'y, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan
at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sila sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Very clear po ito. Isa ho ito sa napakahalaga pong verses sa Bible na nagpapatunay na mayroon hong langit at definitely mayroon hong impyerno. Kasi ho kung wala hong impyerno, sana hindi na ho namatay si Jesus sa cross. Tama ho ba? Walang saysay ho yung kamatayan niya sa cross. Kung kaya, wala naman palang kaparusahan. Hindi naman pala tayo mapapahamak. Naintindihan ho ba? Dadalhin niya rin naman pala tayo sa langit balang araw. Di sana hindi na siya namatay sa cross. Hindi niya na inalay yung buhay niya. Naintindihan ho ba? Pero dahil ho totoo ang impyerno, kung gaano ho katotoo ang langit, ganun rin ho katotoo ang impyerno. Naintindihan ho? At sabi nga ho doon, yung kamatayan o yung impyerno ay ikalawang kamatayan. Na po, naintindihan ho ba? So alam niyo ho, the first thing na kailangan ho nating makita ho dito, ang impyerno ho o ang ikalawang kamatayan ay isang lugar, sabi nga natin lugar, na walang hanggang paghihirap. Yan, okay. Sabi nga natin muli, paghihirap. Alam niyo, maraming mga tao na sinasabi nila, ay, kasi lahat naman ng kaibigan ko pupunta ng impyerno. Sasamahan ko na lang sila doon. No? At pagka nasa impyerno na kami, mag-happy-happy kami doon. Magpa-party kami all night, all day long. Magiinuman kami ng walang habas doon. Dahil nandun mga kaibigan ko, doon na rin ako pupunta. Mga kapatid, kinalulungkot kong sabihin ang impyerno po'y hindi ho lugar ng kasiyahan. Kundi ang impyerno ho'y, sabi ho ng Bible, isa ho itong lugar ng matinding paghihirap. At ang paghihirap po dito ay pangwalang hanggan. Naintindihan ho ba? Na po kaya hong sabi ho ng Bible, in the book of Matthew, sabi ho dyan, chapter 8, verse 12, let's read together po, nang malakas po itong passage na to. 1, 2, 3, go! Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Very clear po. Ang impyerno po ay lugar po, sabi ho ng Bible, ito ay isang lugar ho ng matinding kadiliman. Kaya ho, kung maaalala nyo, may naging pelikula ho ang Walt Disney before. Mga luman ng pelikula ho ito, hindi pa buhay karamihan po ng mga kabataan dito. No, yung tinatawag hong black hole. Nagkaroon sila ng pelikulang ganon. At para bang pinoportray ng movie na ang impyerno ay nasa black hole daw. Bakit? Kasi ang black hole ay sobrang tindi, talagang hinihigop nito, sobrang napakalakas ng puwersa ito at sobrang dilim. At wala hong liwanag na kaya ho talagang para bang manaig ho doon. Yun ho yung parang description. At very clear kung paano po ang Diyos ay liwanag, sabi ho ay ang impyerno ho ay isang lugar ho ng matinding kadiliman. No, naaral natin last week yung langit, tama ho ba? Na hindi na nga ho natin sa langit ay hindi natin na halos kailangan ng araw at buwan. Bakit? Kasi sapat na ho ang kaningningan at kalawalhatian ng Diyos para ho pagliwanagin ang buong mundo at ang buhay po ng tao sa langit. Pero ho, ang impyerno ay walang kapaiso ang kadiliman. No, maaari tayong mag-enjoy, lalo ng mga bata, mag-enjoy ng madilim, di ba? Kapag kataguan, tama, naglalaro, tama ho ba? Pero eventually, kung mamumuhay sa kadiliman, napakahirap sa totoo lang. Ang hirap kumilos pagka madilim. Hindi nakaka-enjoy. Naintindihan ho? At yun yung description ho ng Bible. Ang impyerno ay isang lugar ho ng kadiliman at ang sabi, isang lugar ho na kung saan ay mananangis ho doon.
So kapag sinabi hong mananangis, hindi lang ito luluha. Talagang matindi ho. Dahil sa sobrang tindi ho ng parusa, ay marami ho ang magnanangis sa tindi ho ng parusa ho sa impyerno. Naintindihan ho ba? Nandyan pa ho ba kayo? So ito'y lugar ng kadiliman, lugar ng may pagtangis, at sabi doon, lugar ng pagngangalit ng mga ngipin. So ibig sabihin, may ipin pa rin doon. Tama mo ba? Hello? Oh, may ipin pa rin. Tutubo ang mga ipin ng mga bungal doon. Tiyak ko yun. No, kasi ho, alam nyo mga kapatid, no? Alam nyo, sa totoo lang, kung titingnan ho natin ng malaliman pong aral, lahat ng tao mga immortal. Kung titingnan ho natin mabuti, lahat ng taong nilikha ng Diyos ay mga immortal. Walang katapusan ibig sabihin. Kaya lang ang problema kung saan ipamamalagi yung walang katapusang buhay. Kaya sa totoo lang, generally speaking, lahat ng tao na pinanganak dito sa mundo, may buhay na walang hanggan. Hello? Ang tanong lang, yung buhay na walang hanggan niya, saan siya mamamalagi? Sa langit ba nakapiling ang Diyos? O yung buhay na walang hanggan na kung saan siya ay malayo sa Diyos at sa lugar po ng pagpaparusa sa impyerno? At lahat po, generally speaking rin, makinig kong mabuti, generally speaking, lahat ng taong namatay, bibigyan ng resurrected body. Diba? Kasi kung, imagine niyo kung ang tao parurusahan sa dagat-dagatang apoy, no, kahit singgaling mo pa si Michael Phelps Lumangoy, wala hong panama sa dagat-dagatang apoy. Naintindihan mo? Imagine mo, di ba, masunog ka pa lang, di ba, naglalapdos na, natutuklap na yung balat eh. Pero kung yung walang katapusang apoy ho ng impyerno ay, kung physical ho na katawan yan, hindi uubra. Kaya sa totoo lang, may resurrected body rin, kahit yung mga taong mapupunta ng impyerno. May ipin pa nga eh. Sabi ng Bible, sa sobrang tindi ng hirap at pagpaparusa, nagngangalit yung ipin nila. No, naranasan nyo na ho ba dito yung napukpok mo ng martilyo yung daliri mo? Yung, di ba? Meron ho bang gano'n? Di ba? Napukpok mo yung daliri mo, nagmamagaling tayo maging carpenter. Tapos sa sobrang lakas ng hataw mo, di ba? Napukpok mo yung hinlalaki mo, di ba? Di ba? Anong mangyayari? Di ba? Parang talagang pipikit yung mata mo eh. Sa sakit, di ba? Tapos talagang mapapahiyaw ka. Yung iba napapamura pa eh. Tama mo ba? Mapapahiyaw ka sa sakit. Talagang, at di ba anong mangyayari? Nagngangalit yung ipin mo, napapakagat ka sa sobrang sakit ng tindi. Napukpok mo pa lang yung daliri mo noon. Naintindihan mo ba? How much more yung mga taong magdurusa ho sa impyerno? Kaya ang description, sila ho ay tatangis at sila ho ay magngangalit ang kanilang mga ngipin sa sobrang tindi ho ng parusa at sakit na pagdaraanan ho ng mga taong pupunta ho ng impyerno. Naintindihan no? Hindi ako nagsasabi niya ng Bible. At ano pa hong sabi po ng Bible? Another passage in the book of Mark. Ito ho, medyo mas matindi pa ho ang description ng Bible. In the book of Mark chapter 9, verses 43 to 48. Sabi ho dyan, verse 43. So turo ho ni Jesus po ito ha. Turo ho ng Panginoong Jesus ito. Kaya talagang yung mga katuruan ng mga kulto ay sobrang taliwas na taliwas ho sa turo ho ng Biblia. No? Kasi napakalinaw si Jesus, ang dami niyang turo patungkol sa impyerno. Kaya kung sasabihin ng Jehovah's Witness at mga Seventh-day Adventists na hindi totoo ang impyerno, ay parang sinasabi nilang sinungaling si Jesus. Naintindihan mo ba? Hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon dahil Diyos siya. Nagkatawang tao lang. Kaya ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, verse 43, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, bakit? Nakakapanguha ka, nakakapanakit ka. Ano pa? Ano pa nagagawang kasalanan ng kamay? So, ang sabi ng Bible, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, sabi yan, putulin mo ito. Bakit? Kasi sabi ng Bible, mas mabuti pa ang pumasok ka sa buhay na walang hanggan, na putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno. So may impyerno. Naulitin ko, hindi ho literal yan. Ha? Baka next week, mga putol na yung mga kamay natin, putol na yung dila natin dahil, hindi ho. Na po, ang isa ho sa emphasis po nito ay yung pagtitimbang. Na po? No, yung pagtitimbang na mas mabuti na ikaw ay magsakripisyo
Mas mabuti na meron kang putulin o itigil. Hindi ho literal na pagputol ho yan ng dila. O pagdukot ng mata o pagputol ng kamay. Ang tinuturo ng Panginoon, mas mabuti pang isakripisyo mo yung gawa ng kamay mo kaysa mapahama ka sa impyerno. Naintindihan mo ba? Yun ho yung sabi ho ng Bible. Kaysa may dalawa kang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi, sa apoy na hindi, namamatay. So kung sa langit may unli liwanag, unli rice talaga, gutom na. Sino nagsabi? Na may unli tubig, sa impyerno may unli gas, apoy, may LPG. May unli LPG ho dyan. Naintindihan mo ba? Bakit? Kasi hindi namamatay yung apoy ho doon. Naintindihan mo ba? Yung po yung description ng Bible. The next verse po. Sabi diyan, doon hindi namamatay ang mga uod. So hindi lang ho apoy yung hindi namamatay, pati ho uod. Alam niyo yung mga scientists, may na-discover ho sila, subukan yung i-research ho ito. May mga na-discover po yung ilang scientists na meron daw ho palang mga uod ho talaga na kahit napadaanin sa apoy, hindi namamatay. May na-discover ho sila dito sa mundo. Meron nung ganun. Di ba? May mga uod tayo, di ba? Mga uod bulati sa bahay natin, di ba? Sa CR, di ba? Sa lababo minsan, di ba? Sa labahan, di ba? Lagyan mo lang ng asin, patay na eh. Nangingisay-ngisay na eh. Tama mo ba? Pero yung uod ho sa impyerno ay, sabi ng Bible, kahit na nasa apoy yan, hindi yan namamatay. At kinakain ho niyan yung katawan ng mga taong nasa impyerno. Naintindihan, no? Alam niyo, nung kabataan ko pa ako, may napanood ako yung Hell is Real. Alam niyo, nananaginip ako. Napanood ko yun dati. Talagang papanaginip ako. Kasi talagang yung pelikula, yung pelikula may lumalabas na uod sa tenga, sa mata, sa bibig ng taong nasa impyerno. Talagang grabe yun, nakakatakot. No? At pelikula pa lang yun. Pero how much mo yung totoong pupunta ng impyerno? Naintindihan mo ba? Ang apoy doon di namamatay, ang uod doon di namamatay. Ano pa hong sabi ng Bible? Na kumakain sa kanila at ang apoy. No, kung ang amo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Ayun na naman. Naintindihan mo ba? Kung yung paa mo palagi kang dinadala sa beer house, dinadala ka sa kung saang lugar, sabi ng Bible, putulin mo na lang yan. Kasi yung buong katawan mo na mamapunta ka sa impyerno. Hindi ako nagsabi niyan, si Jesus ho yan. Again, hindi ho yan literal. Huwag kayong pupunta ho dito nakasaklay o naka-wheelchair next week. Dahil sabi ni Pastor, hindi ako may sabi ang Lord, pero hindi ho yan literal na pagputol. Now po, next verse, sabi pa ho, verse 45. 46 sabi, mabuti pang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa. No, bakit? Kasi sa totoo lang, pagdating natin sa langit, no, yung mga putol ang paa, putol ang kamay, na po, papalitan ng bago yan ng Lord. Wala akong saklay sa langit kasi nga bibigyan tayo ng perfect body ng Lord sa langit. Naintindihan ba? Inaasam natin may mga abs tayo ibibigay mo ng Lord sa atin dyan pagdating mo sa langit. No, wala nang sakit. No? Wala nang ma-high blood. Praise God. Yan yung hinihintay ko. No? Wala nang mata-diabetes doon. No? So, yun ang excited ako Sabi ko dyan, mabuti pa, asan ba? Kaysa may dalawang paan na mapunta ka sa impyerno, doon hindi na mamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy, ang paulit-ulit yan. Kaya may impyerno, may apoy, may uod. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Next verse. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanina yung pagkakasala, dukitin mo ito. No, kung yung mata natin nagiging sanay ng nakakapanood tayo ng mga pornography, no, pag-isip tayo ng malaswa sa kapwa, no, kapag may sexy lang na dumaan, talagang yung mata natin para nang hinahatak. Sabi ho ng Panginoon, dukutin mo yan kaysa pumunta ka ng impyerno ng buong katawan mo. Mabuti nang pumasok ka ng langit ng bulagang isa mong mata. Again, hindi ho literal. Naintindihan mo ba? Hindi ho literal ho yan. The point is, kung yan yung nagiging sanhi ng pagkakasala mo at paglayo mo sa Diyos, putulin mo yan, isakripisyo mo yan. Naintindihan mo ba? Na po? So, ano pa hong sabi ho ng Bible?
No, kaysa may dalawang mata ka, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Last verse, verse 48. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi namamatay. So paulit-ulit, lugar ng madilim, may pagtangis, may paghihirap, may pagpaparusa, may apoy na hindi namamatay at may mga uod na kumakain sa tao at hindi namamatay. Yun yung sabi ho ng Bible. No, ano pa hong description ho ng Bible patungkol ho sa impyerno? No, Matthew chapter 25, verse 42, no? Yan, 46 ho pala, sorry. 46. No, Matthew 25 verse 46. So, no, ang impyerno ho ay isang lugar, no, nung sabi natin kaganina, isang lugar na walang hanggang paghihirap. So nabanggit ho doon yung mga paghihirap po ng mga tao sa mga verses. At sabi dito, ito ho yung mga verses na nagpapatunay na kung ang langit, listen carefully po, makinig, kung ang langit ay eternal, ang hell na rin ho ay eternal. Kung ang langit ay pangwalang hanggang kasiyahan at pag-aaliw sa presensya ng Diyos, ang impyerno ho ay walang hanggang pagpaparusa, paghihirap at pagkawalay sa presensya at pagmamahalo ng Diyos. Yan ho yung tinuturo ho ng Bible. Kaya sabi Matthew 25, verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Walang katapusan. Eternity. Yan ho yung sabi ng Bible. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Kaya generally speaking, lahat may buhay na walang hanggan. Sabihin mo sa katabi mo, may buhay na walang hanggan tayo. Sabihin mo sa kanya, sana sa langit yung buhay na walang hanggan natin. Naintindihan, no? No, lahat ng may buhay na walang hanggan. Next verse. Sabi ho, sa book of Revelation, sa aklat po ng mga pahayag, chapter 20, verse 10, yung binasa ho natin kaganina. So sabi ho dyan, basahin nga ho natin ng malakas itong talata na ito. At sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ulit ho. Yung sabay-sabay ho. Sabay-sabay. Yung nagkakaisang mga taga-chosen may kawayan. 1, 2, 3, go. At sa huwad na propeta, pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Yan, napakalinaw ho dyan. Sabi ho dyan yung Diablo, si Satanas ho yan. At sabi dyan, yung Diablo, si Satan ay mandaraya. No? Manloloko. No? Dadayain niya ang lahat ng tao. Bakit? Kasi gusto niya makasama sa impyerno. Yung mga taong mahal na mahal ng Diyos. At sabi yan, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy, lake of fire. No? At asupre, yan, hindi lang ho ito ordinaryong apoy. So ito ho'y asupre, kung parang yung lava, yung lumalabas ho sa aktibong bulkan. No? Kapag sinabi yung asupre, yan ho ay, yung amoy pa lang ho niyan ay sobrang nakakasuka na. No, parang amoy ng isang patay na hayop or patay na tao na matindi ho yung amoy. No, tama ho yung, ganun ho yung amoy ho ng asupre. Sabi yan na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. So ito ho yun, di ba yung napag-aralan natin last time? Na kung paano ang Diyos ay Trinity, one God in three persons, ginaya rin ni Satanas. No, ang Diyos. No, kaya po may Diablo, meron pong halimaw at may huwad na propeta. Nalalabas ho sa end times. Naintindihan ho ba? No? Yun po yun. Isa ho ito sa talata ho na yan. At sabi doon, ang pagpapahirap ho doon ay araw at gabi, magpakailanman. No? Hindi ho ito yung pelikula ni, sino nga yan? Parang iba ho kayo ng sagot. So, basta yun ho yun. No? So, in short ho, ang impyerno ho ay hindi hulugan ng kasiyahan, mga kapatid. Kinalulungkot ko hong sabihin ho sa inyo. Kaya kung iniisip nyo, ay, doon na lang kami sa impyerno ng mga kaibigan ko kasi mag-e-enjoy party-party kami doon. Mga kapatid, hindi ho kayo makakapag-party doon. Kasi walang katapusan na pagpaparusa ho ang dadanasin ng mga tao hong mawawalay ho sa Diyos. At walang pahinga, araw at gabi.
Na wala hong day off. Wala hong sick leave sa impyerno. Wala hong bonus, walang Christmas break. Naintindihan mo ba? No? Wala hong pagtutulog ho doon. Walang pahinga ho doon. Araw at gabi, magpakailanman. Yun yung sabi ho ng Bible. Kaya wag ho nating pangarapin nung pumunta ng impyerno. Please lang. Naintindihan mo ba? Pangalawa ho, no? So ang ikalawang kamatayan ng impyerno ay isang lugar na walang hanggang paghihirap. Pangalawa, na matututunan ho natin sa tinuturo ho ng Biblia, ang impyerno ho ay isang lugar para kay Satanas at sa mga taong walang relasyon kay Jesus. Sabi ho in Matthew chapter 25 verse 41, sa totoo lang, ito kailangan nating maituwid ho dito. Kahit ako dati, lalo nung bata pa lang ako, nung ako ho ay bago pa lang mananampalataya, ang akala ko ho, ang impyerno ho ay teritoryo at kuta ni Satanas. No, kasi di ba marami tayong pelikula, marami tayong mga babasahin o mga nakikita mga bagay na ang impyerno, nandun si Satanas at meron siyang trono at may hawak siyang malaking tinidor. Tama ho ba? At nag-uutos siya sa mga kampon niya doon, mga demonyo doon, mga evil spirits, at inuutusan niya yung mga demonyo niya na parusahan ang mga tao. Tama ho ba? Akala ko ho, ganun ang impyerno, pero mali ho, hindi ho yun ang tinuturo ng Bible. Kasinungalingan ni Satanas ho yun. Bakit ho? Sa totoo lang, ang impyerno ay isang lugar na kung saan si Satanas mismo ang unang-unang parurusahan ho ng Diyos. Hindi ho siya mag-ahari ho doon at hindi ho siya magpaparusa ho doon. Kasama ho siyang parurusahan ho sa impyerno. Naintindihan ho ba? Hello, nandyan pa ho ba kayo? Na po, at ang sabi, very clear ho ang Bible, sabi ho ng passage, ang impyerno sa totoo lang ginawa yan ng Diyos, hindi para sa tao. Originally ho, hindi ho yan ang intensyon ng Diyos. Ang impyerno ay hindi para sa tao. Para ho kay Satanas at sa kanyang mga kampon ho yan. No? Sabi ho ng talata, sasabihin naman sa iyo niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Very clear ho. Sabi ho ng Panginoong Hesus mismo, ang impyerno ay ginawa ng Diyos para kay Satanas at sa mga demonyo. Kaya lang ito ho yung problema, ito yung problem. Gaya nga ho nabanggit ko ho kaganina, si Satanas ay, isa ho siyang mandaraya, isa ho siyang manloloko, at ayaw niya hong pumunta ng impyerno mag-isa. Kaya nandadamay ho siya ng mga tao na nilikha at mahal ng Diyos para maisama niya ho sa impyernong maparusahan. Naintindihan ho ba? Na dyan ho, pa ho ba kayo? Na po? So, yan ho yung tinuturo ho ng Bible. Ano pa hong tinuturo ho ng Bible? In the book of Revelation chapter 20, verses 12 to 15, sabi ho ng Bible, na po. So, sino ho yung, ulitin ko ho, originally, dinisenyo ang impyerno kay Satanas at sa mga demonyo. Pero may mga tao pa rin hong mapupunta, madadamay, madaraya ni Satanas. At sino ho yun? Sabi ho nung Revelation 20 na binasa ho natin kaganina, sabi yan, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Ito ho yung Great White Throne Judgment na tinutukoy ho ng Bible. Maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. At sa langit po ay may aklat. Hindi ko lang alam kung gaano ka-high-tech yung aklat ho na yan. No? Pero tiyak, sabi ho ng Bible, may book of life doon. At may dalawang uri ho ng libro ho doon. No? At ang sabi ho dito, binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay, na kung saan nandun ho ang listahan ng mga taong totoong tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Sila yung mga taong nagkaroon ng malalim na relasyon at ugnayan sa Diyos. Ang pangalan ho nila ay nakasulat sa aklat ho ng buhay. Naintindihan ho ba? Yung panahon na tumanggap ka kay Lord, sinulat niya na yung pangalan mo sa Book of Life. Naintindihan mo ba? At ang sabi in 1 John 5:13, kahit dito pa lang sa lupa, pwede na tayong magkaroon ng katiyakan. Ang isa ho sa dahilan, bakit ho pinasulat ng Diyos sa Bible, para ho kahit na sa lupa pa lang, pwede na tayong maging tiyak
na sa langit ho tayo pupunta. Basahin niyo po yung salita ho ng Panginoon. At sabi diyan, binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Hindi lang ho yung pangalan natin na nakasulat sa aklat ng buhay, maging lahat ng ginawa ng lahat ng tao dito sa mundo ay well recorded. Wala hong maililihim, wala hong maitatago. Lahat ng ginawa ng tao ng lihim, lahat ng ginawa at inisip at sinabi ng tao na wala hong nakakaalam ay alam ho at ng Diyos at nakalista ho sa aklat ho ng Panginoon. At ipagsusulit ho natin yan balang araw. Even yung mga motibo, even yung mga desire ng puso natin, even yung mga inisip natin na hindi nakikita ng mga tao sa paligid natin, lahat ho yan ay nakasulat sa aklat ho ng buhay. Naintindihan ho ba? Yun ho yung sabi ho dito. Next verse, verse 13. Sabi ho dyan, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. So, yung ibang Bible scholars, sabi nila figure of speech ho yung dagat. So, posible. Hindi ko alam kung ano po ito. Pero in short, ibig sabihin lang po niya, lahat ng namatay o nabuhay po dito sa mundo na namatay ay mabubuhay na muli. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay. Ang mga patay na nasa kanila, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Naintindihan ho ba? Lahat po tayo ay harap po sa Diyos sa hukuman tayo ng Panginoon. Next verse po, verse 14. Pagkatapos ay itinapon din sila sa lawa ng apoy. Naintindihan ho ba? Ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang di nakasulat, ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Yan po yung mga talata. And in the book of 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10, very specific ang Bible. Sino ba? Sino ho ba yung mga tao ho doon? Sabi ho ng Bible, verses 9 to 10, pwede nyo ho ba akong samahan po ng sabay-sabay po at malakas? Basahin po natin itong mga talatan to. 1, 2, 3, go! Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Very clear ho ang Biblia. Hindi ako nagsabi ho niyan. Ito ho yung mga tao, ilan ho sa mga katangian ng mga tao mapupunta ho sa impyerno. Kinalulungkot ko hong sabihin. Naintindihan ho ba? Pakibalikan nga ho, kapatid, verse 9. Sabi yan, ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ho ng Diyos. Pero alam nyo, sa totoo lang ho, pakinggan nyo ito mabuti. Mamaya madadaan ako ito, pero gusto ko na rin sabihin po ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ho ang kasalanan ng tao ang magdadala ho sa kanya sa impyerno. Pakinggan niyo mabuti. Huwag ho kayo mawala, pakinggan niyo. Ano ho ito? Crucial ho itong mga salita ho na ito. Hindi ho ang kasalanan ng tao ang magdadala sa kanya sa impyerno. Ang kasalanan ho ay, kabayaran ho ng kasalanan ay kamatayan, yes. Pero sa totoo lang, pre-provide na ni Lord ang solusyon sa problema natin patungkol sa kamatayan. Sa totoo lang, ang magdadala ho sa tao, kasi lahat naman tayo dito naging makasalanan. Tama ho ba? Walang taong hindi naging makasalanan. At tayo ho naging makasalanan tayo. Pero hindi tayo pupunta ng impyerno. Bakit? Kasi tinanggap natin siya sa puso natin. At nanampalataya tayo sa Kanya. Naintindihan mo ba? Even yung mga taong walang pagkakilala kay Lord, makasalanan rin sila. Pero ang kaibahan, tayo po ay makasalanang pinawalang sala ng Diyos. Tayo ay ginastify ni Lord nung tinanggap po natin siya sa puso ho natin. Naintindihan mo ba? Pinawalang sala tayo ng Diyos. So kaya ito yung mga tao na nakagawa ng kasalanan, pero hindi sila tumanggap at sumampalataya kay Lord. Kaya nanatili sila. Kaya palagi ho natin inuulit, iba ho yung taong nagkakasala kaysa sa taong namumuhay sa kasalanan.
Madalas sa mga dinadisciple ko, no, sabi ko, hanggang ngayon kahit pastor ako, nagkakasala pa rin ako. Tanungin yung misis ko, tanungin yung mga anak ko, nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Pero hindi na katulad ng dating namumuhay sa kasalanan. Naintindihan mo ba? Kasi nung namumuhay pa tayo sa kasalanan, wala tayong takot gumawa ng mali. Kahit alam nating mali, hindi tayo natatakot. Sa totoo lang, pinagyayabang pa natin at pinagmamalaki pa natin yung mga kasalanan nating ginagawa. Yun yung pamumuhay sa kasalanan. Very proud pa tayo. Parang wala tayong takot, walang conviction. Naintindihan mo ba? At yung sinasabi dito, sila yung mga nakikiapid, no? So may asawa na, no, naghahanap pa ng iba, no, sila yun, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, may mga idol sa bahay, mga idol worshippers sa bahay, so sila yung mga nangangalunya, so nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. No, yun yung sabi ng Bible, next verse, sabi pa dyan, no, nagnanakaw, no, sakim, naglalasing, no, pati yung nanlalait ng kapwa. No, kasama sa listahan. No? Nandaraya, sabi dyan, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So in short, hindi pupunta ng langit. Sila yung mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kinalulungkot ko sabihin. Hindi ako nandito para takutin kayo. Bahagi ng tungkulin ko ay ituro ang katotohanan na tinuturo po ng Biblia. So, last. Ang impyerno ay isang lugar na hindi lang ito na lugar na walang hanggang paghihirap. At hindi rin ito lugar para kay Satanas at sa mga taong, hindi lang ito lugar para kay Satanas at sa mga taong walang relasyon kay Jesus. Ito rin naman ay isang lugar na maaari iwasan. Sabihin nga natin, maaaring iwasan. Yan. Pwede hindi pumunta doon ng mga tao. Kasi nga ulitin ko, originally, hindi gusto ni Lord. Ito, balikan ko yung nabanggit ko kaganina. Sabi ko kaganina, sa totoo lang, hindi ang kasalanan ng tao ang magdadala sa kanya sa impyerno. Bakit? Kasi lahat naman tayo makasalanan. Tama ba? Pero may mga taong makasalanan na katulad ko, katulad mo, katulad natin, makasalanan tayo, pero pinawalang sala tayo ng Diyos. Bakit? Kasi tinanggap natin siya sa puso natin at sumampalataya tayo sa Kanya. Nagkaroon tayo ng personal na relasyon at ugnayan kay Lord. Ano? At ang daming talata. John 6:47, John 3:16, daming talata. Sumampalataya ka, bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Naintindihan mo ba? Pero ang mga tao so ano ang magdadala sa tao papunta sa impyerno? Sa totoo lang, ang magdadala sa kanila ay yung salita kayabangan. Salita pagmamalaki. Marami pupunat ng tao kasi sobrang yabang nila na ang iniisip nila, naku, hindi ko naman kailangan ng Diyos. Naku, hindi naman yan totoo. Naku, panakot lang yan ng mga simbahan. Yung mapagmalaking puso at reject nila, kapatid, pakinggan nyo mabuti. Ito ang magdadala sa tao sa impyerno. Yung i-reject nila, yung ino-offer ng Diyos na kaloob, na regalo, na buhay na walang hanggan. Yung bayad na, binayaran na ng Diyos. Ino-offer ng Lord, inaalok ng Lord sa lahat ng tao. Pero may mga tao pa rin sa sobrang kayabangan, itatanggihan nila yung libreng regalo na binibigay ng Diyos sa kanila. At yun ang magdadala sa kanila sa impyerno. Naintindihan mo ba? Nasusundan Very clear ang mga passage. Sabi in Romans 6:1-3, kabisado nating lahat to. Lahat ng graduate ng class 401. Now, anong sabi ng Bible? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So in short, ang impyerno pwede iwasan. Hello? Naintindihan mo ba? Bakit sabi dito, di ba? So ito nga sapagkat kamatayan, ang tinutukoy niya kamatayan ay hindi lang kamatayang physical, hindi lang kamatayang spiritual. Maging yung eternal death o yung ikalawang kamatayan sa impyerno.
No po, yun yung kabayaran ng kasalanan. Hindi ho kailangang maraming kasalanan. Kahit isang kasalanan lang, ang kabayaran na noon ay kamatayan o pagpunta sa impyerno. Pero ang ganda ng passage sa Bible, bakit? Kasi hindi doon natapos. Kaya ang sabi, ngunit, sabi nga natin, ngunit. Sabi doon, ang walang bayad na kaloob ng Diyos. No? Napakalinaw. Talagang binigyan pa ng emphasis ng Bible. Kapag sinabing kaloob, ito ay isang regalo. Isa ho itong biyaya. At binigyan ng emphasis pa ng Bible, walang bayad, libre. Ang pagpunta ng langit, hindi mo kailangang suhulan ng Diyos. Ang pagpunta ng langit, hindi ho nakabatay sa paggawa ng mabuti. Gagawa tayo ng mabuti, bakit? Kasi tumanggap na tayo kay Lord. Bilang pasasalamat, bilang patotoo sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos, bilang patunay na tayo ay mga anak ng Diyos, kaya tayo gagawa ng kabutihan. Pero hindi tayo gagawa ng kabutihan para pumunta sa langit. No, kasi bakit? Paulit-ulit ang Bible. Regalo. Ang pagpunta ng langit ay kaloob, walang bayad. Ang dami hong talata sa Bible na nagpapatunay ho niyan. Naintindihan mo ba? So sabi niyan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yung langit ho ang tinutukoy ho dyan. No? At ang sabi niyan, sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi ho sa pamagitan ng pastor. Hindi ho sa pamamagitan ng pari. Hindi ho sa pamamagitan ng tao. Hindi ho sa pamamagitan ng kahit sino pang mga santo. Kahit ho si Maria ay hindi ho sa pamamagitan niya. Very clear ang Bible, sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesus. Yung pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya pong sabi na Ephesians 2:8 and 9, paulit-ulit, napaka-basic ko nito. Sabi ho ng Bible, sabi ho dyan, Ephesians 2:8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Paulit-ulit. Ang pagpunta ng langit, regalo, biyaya, walang bayad, kagandahang loob ng Diyos. No? Sabi dyan, kayo ay naligtas. No? Sa pamagitan ng pananampalataya. By faith lang. Naintindihan mo ba? Sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y, paulit-ulit hindi nyo man napapansin yung salita. Kagandahang loob, walang bayad, libre. Ito'y kaloob ng Diyos. Kasi kapag binayaran mo na yung langit, hindi na siya libre. May bayad na. Pero paulit-ulit, ang regalo, walang bayad. Ano kailangan gawin mo kapag binibigyan ka ng regalo? Tanggapin mo lang. Hindi ka bubunod sa bulsa mo na, ito ang bayad. Pastor, salamat sa regalo. Ito ang bayad. Yung sukli ko. Hindi na regalo kapag binayaran mo. Naintindihan mo ba? Yun yung sabi ng Bible. At hindi mula sa inyong sarili. Paulit-ulit, ulitin ko. Kung kaya nating iligtas ang ating pong sarili, dapat hindi na namatay si Jesus sa cross. Kaya naman pala natin Ba't pa siya magpapakahirap? Ba't pa siya kailangang magpakapako sa krus? So ang kaligtasan hindi natin kaya, kaya ginawa niya para sa atin. Kaya po, sabi po verse 9, sabi ho ng Bible, next verse po. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Napakalinaw, lalong lumilinaw. Not by works. No? Kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Paulit-ulit ko itong tinuturo sa mga dinidisciple ko. Kung ang pagpunta ng langit sa paggawa ng mabuti, wala na hong mahirap na tulad natin ang pupunta ng langit. Ang pupunta lang ng langit ay yung mayayaman na kaya nilang magpakain ng mahirap, magpagawa ng malalaking simbahan, mag-abuloy ng todo-todo. Malamang sila na lang yung pupunta ng langit. At ang isa ho sa napakahalagang tanong, pakinggan niyo ako mabuti, isa ho na napakahalagang tanong, naging tanong ko rin ho dati, kung paggawa ho ng mabuti ang batayan ng Diyos papunta ho ng langit, gaano ho kaya karami hong kabutihan ang dapat gawin ng isang tao, ng bawat isa sa atin, para sabihin niya, sapat na yung nagawa mong kabutihan para daling kita sa langit? May makakasagot ho ba? Wala. Ang langit ho ay perfect place. Kaya perfecto rin ang pupunta doon.
Kaya dapat lahat ng taong pinanganak, mula ang papagkabata hanggang pagtanda niya, puro kabutihan lang ang ginagawa niya para maging sapat yon, para dalhin siya ng Diyos sa langit. Kaya lang wala hong nakagawa nun eh. Naintindihan mo ba? Na po, wala hong nakagawa ho nun. Kaya ho, alam niyo, hindi ko lang naisama ho dyan. In the book of John chapter 3, verse 3. Pakisama. Alam ko hong alam ho natin po ito. So, paano ho maiiwasan no ang langit? May formula ho. Pakinggan niyo itong mabuti. May formula. Isang simple formula. Madali lang tandaan. No, alam niyo ho, sabi ho ng Bible, sabi ni Jesus, di ba may tao minsan na lumapit sa kanya, paano ho ba makakapasok sa harian ho ng langit? Na po? Sabi John chapter 3 verse 3, di ba? Sabi sa English, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So sa Tagalog, maliban na ang isang tao ay may panganak na muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So simple lang, kailangan mong may panganak na muli. So ito ho yung formula. Pakinggan niyo mabuti. Kapag ang isang tao pinanganak ng isang beses dito sa mundo, mamamatay siya ng 2 beses. Tandaan niyo ito ha, makinig hong mabuti. Ang isang tao, kapag pinanganak siya ng isang beses sa mundo, 2 beses ho siyang mamamatay. Mamamatay na siya pisikal, mamamatay pa siya sa impyerno o yung ikalawang kamatayan na tinutukoy ng Bible. Kaya ang tao, kailangan niyang 2 beses ipanganak dito sa mundo para 1 beses lang ho siyang mamatay. Naintindihan mo ba? Kailangan niyang maipanganak pisikal at sabi ng Bible, hindi ako nagsabi, sabi ni Jesus, kailangan niyang ipanganak na muli o ma-born again. 2 beses dapat siyang ipanganak para 1 beses lang siyang mamamatay. Mamamatay lang siya pisikal pero hindi siya makakaranas ng ikalawang kamatayan sa impyerno. Napakasimple ho. Naintindihan mo ba? At paano tayo ipapanganak na muli? Sabi ng Bible, John 1:12, sino mang tumanggap at sumampalataya ay pinagiging anak ng Diyos. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Naintindihan ho? Kailangan mo lang siyang tanggapin sa puso mo at sumampalataya. Sapat na ho yun. Para dalhin ho tayo ng Diyos sa langit. Kapatid, ulit-ulitin ko, no, hindi ho masama na ating pong siyasatin ng ating sarili. Tayo ba talaga ay may totoong ugnayan, relasyon at pananampalataya sa Panginoon? At kapag tayo ay may totoong ugnayan at relasyon kay Lord, sabi ng Bible, makakatiyak ho tayo. Dadalhin niya ho tayo sa langit balang araw. Naintindihan mo ba? But also, isang bagay ron ho na kailangan ho nating pansinin at alalahanin. Paano na ho yung ibang mga kakilala natin, mga kamag-anak natin, mga kapamilya natin, mga kaibigan natin, mga kaklase natin. The question is, meron na rin ho kaya silang buhay na walang hanggan? Alam niyo ho, itong video na to, ilang beses ko na hong napanood dito. Alam ko marami na rin dito nakapanood. Yung Letter from Hell, pero tinagalag ko siya. Pero hindi ko maiwasan nung, every time na napapanood ko, talagang may something na, para bang may udyok ng banal na spirito ng mga bagay na kailangan ho nating tandaan at pansinin. No po. So isa ho itong, sabi nga, fictional na bagay. Hindi ho ito totoo. Pero sa totoo lang, maraming katotohanan na maaari ho tayong mapulot dito ho sa maigsing ano ho nito, parang pagkikwento o pagsasadula. Ating pong panoorin. Naka-ready na ho ba? Ayan. Sige po. Baka ho may mga bata, sorry, tiga lang. Baka may mga bata dyan, pakigabayan ho ang mga bata na nanonood. Ang kaibigan ay namatay nang hindi nakikilala si Jesus. Paano kung isang mong kaibigan ay namatay nang hindi nakikilala si Jesus? Paano kung siya ay napunta sa impyerno? At paano kung isang araw ay makatanggap ka ng sulat mula sa kabilang buhay? Isang sulat na mula sa impyerno.
Isang sulat mula sa iyong kaibigan na nasusunog sa dagat-dagatang apoy. Ang mga sumusunod ay isang pagsasadula. Isang sulat na ginawa ni Mike para sa matalik niyang kaibigan. Kaibigan na nagngangalang Alan. Kahit na maraming pagkakataon na maaring ipinakilala ni Alan si Jesus kay Mike, ay hindi niya ginawa. Ang dalawa ay matalik na magkaibigan. Magkasamang maglaro, magkaklase, pinagsasaluhan nila ang buhay magkaibigan. Pero may isang bagay na tinatago si Alan kay Mike, ang kanyang personal na relasyon kay Jesus. Ang mga sumusunod na kaganapan ay simple at malungkot. Nagkainuman, bumiyahe pa uwi, aksidente, kamatayan, burol, sulat. Ito ang nilalaman ng sulat. Sulat mula sa impyerno. Alan, namatay ako ngayong araw. Kakaiba ito sa aking inaasahan. Akala ko lang na ang pagkamatay ay magdadala sa akin sa isang mundo na mahamog at malabo. Pero ang lugar na ito ay singlinaw ng kristal. Mas makatotohanan kaysa sa buhay ko dyan sa mundo. Nakakapag-isip ako. Nakakapagsalita. Nakadarama. Matapos ng trahedya, naramdaman kong humiwalay ang aking kaluluwa. Kakaibang pakiramdam, pare. Narinig ko ang boses mo tumatawag sa akin. O baka gunig-gunig ko lang yun. Pumila ako sa isang mahabang linya. Nagpapalista siguro. Tinanong nila kung ano ang pangalan ko. At sinimulan nilang hanapin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Pero parang hindi nila nakita ang pangalan ko dahil ang isang anghel na nakatayo sa akin tabi, bigla akong hinila papalayo sa iba. Natakot ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Tinanong ko ang anghel kung saan niya ako dadalhin pero hindi siya sumagot. Tinanong ko siya ulit. Sa wakas ay sumagot siya. Na ang mga pangalan nakatala lamang sa aklat ng buhay ang makakapasok sa pinto ng langit. At ang mga wala sa lista ay papahirapan sa impyerno magpakailanman. Pare, natakot ako. Dinala ako ng anghel sa isang selda kung saan ay nakapag-isip ako. Alam mo pa kung anong iniisip ko? Ikaw, pare, isa kang Kristyano. Sinabi mo sa akin noon, nagkausap tayo makailang beses ngayong araw. Binanggit ni Kelly ang tungkol doon pero tinawanan mo lang. Binanggit din ni Coach ang tungkol doon pero binago mo ang usapan. Pare, napag-usapan natin yon bago ang insidente. Ang hindi ko lang maalis sa aking isipan na ito, pare. Bakit hindi mo sa akin sinabi kung paano maging Kristiyano? Sinabi mong kaibigan kita. Kung totoo mang kaibigan kita, sana pinakilala mo sa akin si Jesus. At kung paano matatakasan ang lugar kung saan ako patungo ngayon. Nararamdaman ko bumibilis ang tubok na aking puso, pare. Nariyan ulit ang anghel, pare, tapon ako sa impyerno. Narinig ko na sila papalapit sa kulungan ko. Narinig ko na dati ng impyerno, di ba itong tinatawag ng dagat-dagatang apoy? Hindi ko rito kaya. Natatakot na ako. Hindi. Ang mga anghel ay nasa pinto na. Pumapasok sa tinuturo nila. Kinataladkad nila ako palabas ng pinto na parang isang hayop. Naamoy ko na ang amoy ng supre na parang nabubulok na karne. Nakikita ko na ang bangin na kung saan nasaan ang impyerno. Sa tingin ko, malapit na kami. Palapit ng palapit. Parang sasabog ang aking dibdib sa tako. Binubulid na nila ako sa apoy. Susunugin ako ng buhay. Ito na yun, pare.
Apoy! Pagdarusa! Impyerno! Bakit, pare? Bakit hindi mo sa akin pinakilala si Jesus? Jesus, yung kaibigan. Mike, sana narito ka. Amen na po. So, isa hong, di ko alam kung ano yung feeling nyo. Ako, ilang beses ko na hong napanood to, pero ulitin ko, every time na napapanood ko, there's something in me na remind ang Lord. Dapat naniniwala ho ako, mga kapatid, ang isa ho sa pinapaalala ho ng Diyos ay gusto niya hong sabihin kung gaano ho katotoo ang langit ay ganun din ho katotoo ang impyerno. Dahil kung hindi ho ito totoo, hindi ho ito ituturo ng Panginoong Jesus mismo. At mga kapatid, no, tayo ho ay, pwede ho bang tumayo tayong lahat nung ngayon at may we request the worship team na tulungan ho tayong manambahan nung muna bago ho tayo mag-pray. Alam niyo ho, tayo ho ay may katiyakan na. Marami sa atin dito, tayo ho ay tumanggap at sumampalataya na kay Lord. Pero ang napakahalaga hong tanong ay katulad ho nung kwento ho doon. Tama ho ba? Baka may mga kaibigan pa ho tayo na never ho nating nabanggit ang pangalang Jesus sa kanila. Baka never ho natin silang naimbitahan po na dumalo ng gawain ng Panginoon. Baka never po tayo na nakapagpatotoo ng ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Na sana wag hong dumating yung time na sasabihin nila sa atin hindi ka totoong kaibigan. Hindi ka naging totoo. Na baka may mga taong mapapahamak at sana hindi ho katulad dun, sabi niya, sana naririto ka. Isa hong nakakatakot ho na sitwasyon. Naintindihan ho ba? Mga kapatid, pagka meron hong mapapahamak na tao, diba may nasusunog na bahay, kahit hindi ho tayo matapang, hindi ho tayo malakas, ang tendency natin, lalo na kung mahal natin sa buhay yung masusunog sa bahay, papasukin natin yung bahay, tama ba? Kahit na sabihin pang bawal, kahit ako payat ako, ang pamilya ko nandun sa nasusunog na bahay, ay susugurin ko yun. Pipilitin kong iligtas sila. Bakit? Kasi mahal ko sila. Tama ho ba? At alam nyo, higit ho sa pagkasunog ng bahay ang mararanasan ng mga taong wala hong personal na relasyon at ugnayan sa Panginoong Jesus. At tungkulin ho natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, na hindi lang ho ipanalangin sila. No? Panalangin ho natin sila ng todo. Alam ko sometimes, di ba, dahil maraming pagkakataon, palagi natin silang ni-invite, kahit yung prayer, no po, atin ang kinakalimutan, binibitawan na natin sila sa panalangin. So wag ho natin, mapaalalahanan ho tayo na wag kang titigil na ipanalangin. Na po, yung bawat miyembro ng pamilya mo, mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay, mga kamag-anak, mga kapitbahay, mga kaklase, mga katrabaho. Let's continue praying sa kanila, mga kapatid. Kasi seryoso, totoo ang impyerno. Kahit na anong bait nila, anong yaman nila, anong talino nila, kung wala silang personal na relasyon sa Panginoon, mapupunta ho sila doon. Naintindihan ho ba? And most especially, wag ho tayong tumigil magpatotoo. Wag ho tayong mahihiya. Wag ka lang maging mabait sa kanila kasi baka isipin lang nila, Boy Scout ka lang. O kaya Girl Scout ka lang. O mabuting tao ka lang. Palagi mong sasabihin, kaya ka nagiging mabuti sa kanila, mabait sa kanila dahil ikaw ay may personal na relasyon kay Lord. Ginagawa mo to una para sa Panginoon. At pangalawa, para sila ay makumbinse na manampalataya rin kay Jesus. Naintindihan ho ba, kapatid? Alam mo natin, ulitin ko, naniniwala tayong lahat, malapit nang dumating si Lord. Malapit na siyang dumating. At kaya hindi pa ho siya dumadating, binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon
na humayo, magpatotoo, makapagligtas ng kahit isang kaluluwa lang. Naintindihan mo ba? Kaluluwang supposed to be dapat pupunta ng impyerno. Naintindihan mo? Kaya huwag tayong matakot. Makulitan na sila sa atin. Oh, makulitan na sila sa atin. Nakaka-invite nating attend ka ng church. Attend ka ng Bible study. No, manampalataya ka. Tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Makulitan na ho sila sa atin. Kaysa mapahamak ho sila sa dagat-dagatang apoy na eternally ay lugar ho ng pagpapahirap po ng Diyos. Naintindihan mo ba? Pwede mo bang palakpakan muna po natin po yung Panginoon sa umaga po ito? At minsan pa tayo po ay umawit, manambahan sa Lord before we finally end in prayer. Hallelujah, God, Jesus. Salamat po, Panginoon. Sige, magsambit ho tayo ng pasasalamat, ng pagpupuri sa Diyos. Ating pong dakilain ng Panginoon. Let's welcome God. Let's welcome the Holy Spirit sa lugar pong ito. At patuloy na bigyan natin siya ng kalayaan na mangusap, magpaalala, magbago ng puso, magbago ng kaisipan na nandito po ngayon. Hallelujah, God. Jesus, we worship you, we honor you. Father, we give you praise, Lord. Tunay po, kayo po yung aming buhay na pag-asa, Panginoon. You are not only the living hope, but you are our only hope dito po sa mundo, Panginoon. Lord, wala kaming pag-asa kung wala po kayo, Panginoon o Diyos. Kayo lang ang natatangi na buhay at nananatili naming pag-asa dito po sa mundo. Hallelujah. Jesus, we honor you. We give you praise. We give you glory, Lord. Hallelujah. We honor your holy name, God, Jesus. You deserve to be exalted, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God, Jesus. Jesus. Hallelujah.
Jesus Christ, my living hope. Isang masabit sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, our living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. It has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. It has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus, ang aming pag-asa. Sige, patuloy po tayo mga kapatid na magpuri at pong pasalamatan ng Diyos. Pasalamatan mo kapatid ang Panginoon sa kaligtasan. Magsambi tayo ng pagsamba sa kalayaan, sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, Jesus. We worship you, we honor you, Lord. Hallelujah. Lord, we're giving you the highest praise. We're giving you all the glory, Lord. Lord, tunay nga po, nasa inyo ang kaligtasan. Lord, sa inyong pangalan, may kalayaan. Lord, may katagumpayan. Panginoon, may kagalingan. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Father, we honor you. Father, we give you praise, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa buhay na walang hanggan, O Diyos. Salamat sa pag-asa. O Lord Jesus, we worship you. We honor you. Lord, there's no name like your name, O God. Nag-iisa lamang po kayo. You, Lord, you are the Alpha. You are the Omega. You're the beginning. You are the end, O God, Jesus. O Lord, we worship you. We give you glory. We give you praise. O Lord Jesus, tanggapin niyo yung aming pagpupuri. Tanggapin niyo yung aming pasasalamat. Tanggapin niyo yung aming pagsamba. Yung aming pong pagdakila, Panginoon, O Diyos. Ang inyong pangalan, ang aming linuluwalhati, O Diyos. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa buhay na walang hanggan, O Diyos. O Lord, we worship you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, we worship you. Hallelujah. Father, we adore you, Lord. Holy Spirit, we welcome you. We worship
worship you, Lord. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kulang po ang salitang pasalamat, O Diyos, aming Ama, sa lahat ng bagay na ginawa niyo sa amin at sa lahat ng mga bagay, Lord, na gagawin niyo pa po sa amin, Panginoon. Lord, we worship your holy name, God. Hallelujah, Lord. Mga kapatid, sa mga oras pong ito, naniniwala kong isa po sa bagay na pinapaalala ng Lord sa atin, yung mga tao, mga mahal natin sa buhay na kailangan nating ipanalangin, yung mga tao malapit sa puso natin na kailangan nating makasama natin sa buhay na walang hanggan. Maaari ho ba sa mga oras pong ito, maglaan tayo ng panahon at pong ipanalangin ang mga taong wala pa hong pagkakilala sa Panginoon. Magsambi tayo ng panalangin. Banggitin ho natin yung mga panalangin nila, mga pangalan po nila. Sige, let's spend time praying all together. Makapwede, sabay-sabay ho tayong manalangin. Lord, hallelujah, God, Jesus. Salamat po, Panginoon. Aming Ama, patuloy po naming pinapanalangin, O Diyos, ang mga tao, Lord, mga kamag-anak namin, mga kakilala namin, Panginoon. Lord, yung mga kapatid namin, Lord, God, Jesus. Mga pinsan namin, Lord, mga tiyahin namin, Lord, we pray, O God. Panginoon, hinihiling po namin, Lord, na abutin niyo rin po sila, Panginoon. Daluyan niyo rin po sila ng pananampalataya, O Diyos, na nagmumula po sa inyo, Panginoon, Lord. Hinihiling po namin ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Hinihiling namin ang kapatawaran ng kanilang kasalanan, Panginoon. Bigyan mo sila ng kauhawan, Lord, sa iyong mga salita, O Diyos. Tanggalin mo po yung kanilang pagmamalaki. Tanggalin mo po yung kanilang pagyayabang. Tanggalin mo po yung spirit of rejection sa puso nila, Panginoon. O Diyos, inihiling po namin na, Lord, tanggalin mo po yung piring ng demonyo sa kanilang mga spiritual eyes, O God, upang makita nila ang katotohanan at hayaan niyo po ang katotohanan ang magpalaya sa kanila, Panginoon. Father, we pray, O God, Jesus. Panginoon, hipuin niyo po, Ama, ang mga kaibigan namin, mga kapitbahay namin, O Diyos, mga kasama namin sa trabaho, mga kaklase po namin, Lord. Jesus, we worship you, we honor you, Lord. Hallelujah. Taas po natin yung kamay nating lahat po ngayon at manalangin tayo. Hallelujah, God, Jesus. Panginoon, at patuloy kami na, Lord, na nanalangin na tumatawag sa iyo. At hiling po namin, Panginoon, na abutin niyo po ang bawat kamay na ito, O Diyos. At Panginoon, Lord, by faith, O God, Lord, kiniklaim po namin ang, Lord, ang tapang, ang lakas ng loob, O Diyos, ang karunungan na nagmumula sa iyo dahil pangako niyo po ito, Lord. Panginoon, sasamahan niyo kami. We shall be your witnesses, O God. At tulungan niyo kaming magpatotoo. Tanggalin niyo po yung hiya. Tanggalin niyo po yung mga pagdududa, yung mga pag-aalinlangan, yung mga takot namin, Lord, na kami po ay tanggihan, O Diyos. Pagkus palitan niyo po ito ng tapang at ng lakas ng loob. And even most especially, O God, bigyan niyo po kami ng kahabagan sa aming pong puso, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami. And even, Lord, hayaan niyo po na ang iyong mga salita, ang iyong mga mensaheng aming napakinggan, O Diyos, ay magsilbi pong hamon sa amin, Panginoon. Lord, upang magamit mo ang buhay namin, Lord. Na kahit po may isang mga tao, O Diyos, na Lord, na makakilala sa iyo at hindi po mapahamak sa apoy ng impyerno, Panginoon. Magamitin niyo po ang buhay namin. Saan niyo man kami dinadala? Lord, continually open up opportunities, God. Hallelujah. Open up opportunities, Lord. Panginoon, salamat po at patuloy niyong gamitin na simbahan namin, Lord. Salamat po. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa mga Bible studies namin. Salamat po sa mga campus ministries na pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa mga paaralan na to. At patuloy namin hinihiling, Ama, na Lord, gamitin niyo po kami. Lord, na maging silbi, O Diyos, ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon.
Aming Ama, salamat po, Lord. Salamat. Tulungan niyo kaming samantalahin ang lahat ng pagkakataon hanggang hindi pa ho kayo muling bumabalik. Panginoon, salamat po, Lord. Patuloy niyo po itong lagay sa puso at isipan po namin, Panginoon. Huwag niyo po kaming hayaang makontento na pupunta na kami ng langit. Pero marami pa pong taong namamatay araw-araw na wala pong pagkakilala po sa inyo at napapahamak. Father, I pray, Lord, sa mga kapatid ko pong nandito ngayon, ibalik niyo po yung unang apoy ng pagmamahal na naranasan namin. Nakikilala niyo po yung bawat isa sa amin dito. Father, I pray, God, touch our hearts, Lord. Tanggalin niyo po yung mga panlalamig. Lord, hindi po ito panahon para manlamig kami. Hindi po ito panahon para maging tamad kami sa aming pong pananampalataya. Lord, in the name of Jesus, Lord, renew our fire, O God. Renew our love unto you, Lord. Lord, renew the compassion in our hearts, O Lord God. Pag-alabin niyo pong muli, Ama, ang aming pong puso sa inyong harapan. Ama, maraming salamat sa presensya mo. Alam ko pong nandito kayo. Alam ko pong kayo po ang nagpakahayag sa amin. And Father, I pray, salamat dahil marami man akong limitasyon, pero alam ko pong wala po kayong, Lord, limitasyon, Panginoon. You are the all-powerful God. Kaya nyo kaming kausapin araw-araw. Kaya nyo kaming kausapin hanggang pag-uwi po namin, Lord. Remind us, O God. I pray for the conviction of your Holy Spirit, Lord. Na palagi kaming paalalahanan na isa pamuhay ang iyong mga salita. Lalo na po ang inyong mensahe ng pagpapatotoo ng mabuting balita, Panginoon. Gamitin niyo po ang buhay po namin, Lord God Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat po. Salamat, O Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo pong bawat isa po sa amin. Lord, pagpalain niyo pong aming pong mga pamilya. Lord, ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Sige po, palakpakan po natin po ang Panginoon.